Ito naman mga ka-RSP, kasalukuyan may mga kababayan po tayong merong psychiatric disorders. Kabilang na ang anxiety at panic-related conditions. At isa nga sa mga sintomas na nararanasan ng mga ganitong kondisyon ay ang panic attacks. At kaugnay po nito, makakasama po natin si Bernadette Manalo, na isang psychiatrist. Magandang umaga po sa inyo at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning. Alright, Doc, paano po ba naiiba yung panic attack sa simpleng kaba o yung overthinking o yung stress? Alam mo kasi ang panic attack ay parang pakiramdam mo, no? Mabilis ang tibok ng puso mo at parang kinakabahan ka. Ito ay madidistinguish natin pag sinabi mong panic attack. Pwede lang siyang isang cause ng worry mo. But when it is a disorder already, nasisira na yung functions mo as an individual. Well, Doktora, ano po ba yung mga trigger na maaaring mag-push para atakihin ng panic attack o panic attack ng isang tao? Pwedeng nagkaroon ka ng trauma, extreme fear. Pwede din kasi siya dahil sa mga neurotransmitters sa utak natin o kung merong stressor, no, na nakakapag-cause ng anxiety or panic attack. Doc, ano po ang immediate steps na po pwedeng gawin ng isang individual na nakakaranas po nitong panic attack? Ang importante kasi, no, nagkakaroon ka ng breathing. Minsan meron tayong paper bag, no, wherein nakalagay doon at para makahinga sila ng mas maigi. You can go into one place para huminga ka lang ng malalim. Or you can drink water or make sure lang na medyo clear, no, yung paligid mo para hindi ka magkaroon ng trigger. Well, Doktora, pangkaraniwan na napapansin po natin sa mga taong inaatake o panic attack, ano? Yung hindi makahinga, parang umiiyak. Meron po bang mga physical symptoms itong panic attacks? Actually, ang pakiramdam mo, no, parang nagpa-plateau kasi siya. Tataas siya ng konti, hirap kang huminga, tapos kinakabahan ka, parang feeling mo heart attack ka, no? Kaya yung ibang mga pasyente na pupunta sila sa ER, feeling nila meron silang heart attack or meron nangyari sa kanilang masama. And then nakita naman, normal naman ang lahat ng findings. Doc, how long na maaring maranasan ito ng isang tao na or mag-a-attack itong panic attack sa isang individual? Depende. Usually mabilis lang naman siya. In a few seconds. Tapos magpipik siya ng konti and then go down. No? So, it's a short, no? Ilang seconds, no? Na feeling mo na, parang feeling mo mamamatay ka or feeling mo, pakiramdam mo na mawawalan ka ng hilinga. Well, Doc, mayroon po ba kayong payo sa mga kaibigan o kapamilya kung paano tumulong sa may panic disorder? Basta assure mo lang na mamawala din naman siya. Importante din dito na your comforting presence can actually help also. Then go to the ER or go to the psychiatrist para maagapan ka agad. Yan. Ito, isa sa nanonood sa atin, Sir Ryan, para sa bayan. Sabi niya, pag daw nakita mo yung crush, bibilis yung tibok ng puso mo, mapapanik attack ka daw. Iba yun, Doc. Iba ba yun, Doc? Iba yun, Doc. That's a love attack. Love attack. Not a panic attack. Well, may difference ba? Kasi pwedeng pekein ng isang tao to para makaiwas sa responsibility. Halimbawa, nako-corner na. Ang technique niya iiyak, nagpa-panic attack para makawala siya sa responsibility na yun. So, ano bang difference na talagang kailangan i-diagnose na panic attack at yung arte lamang o overacting? Yun nga, mahirap kasi panic attack can be mimic kasi and can be used as a defense na hindi itutuloy or pwede naman kasing mamimimik siya ng ibang tao. But a panic attack kasi sa feeling na parang mamamatay ka na or pakiramdam mo talaga, masamang-masama ng pakiramdam mo that you have to go to the ER. Okay. What's the worst thing that could happen, Doc, kapag panic attack ng isang individual?
ang isa doon is yung persistent na feeling mo na parang nawawalan ka ng oxygen or pakiramdam mo na ang tibok ng puso mo ay maka-heart attack ka na. Kung ito ay hindi maagapan, pwedeng lumala siya, pwede ka mag-hysterics, no, ang isang pasyente, at ang hirap nilang i-calm down. Well, Doktora, para sa mga nanonood po natin ka-RSP na nakaranas na nitong panic attack, ano po ang inyong mapapayo para sila ay kumalma sa pagkakataong sila po yung nagkakaroon ng panic attack? Alam mo, ang panic attack kasi minsan dumadating siya na hindi mo expected. So, ang payo ko dito is make sure that you are safe. Make sure na na i-relax mo na yung sarili mo. Huminga ka ng malalim. You can do deep breathing exercises habang ikaw ay papunta na doon sa yung doctor. No? So always remember, hindi ka mawawalan ng malay. Pakiramdam mo lang yun, but you have to seek help. Well, maraming salamat po sa inyong oras. Nakasama po natin, Thank you. Dr. Bernadette Manalo Arsenia, isang psychiatrist. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doc. Thank you.